Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, tila nag-backfire po mga kabida, no? Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po? Yung kanya hong ginawa po mga kabida na una, ibinulgar doon niya ito hong korupsyon sa flood control projects, ano? Mga kabida. Pangalawa, itinatag po niya ito hong ICI, Independent Commission for Infrastructure, para ho mag-imbestiga ho dito sa corruption issue, ano, mga kabida. Magandang ginawa po ng Pangulo, ano, mga kabida, pero iba ang basa po ng isang political scientist. Alright? Although maganda yung ginawa, pero hindi daw na-sustain po ng Pangulo, mga kabida, yung advantage na yon, ano, mga kabida. Kaya ang nangyari, bumagsak, mga kabida, yung kanya hong ratings base ho sa pinaka-latest na survey po mga kabida, no, ng WR numero. Eto, babasahin ko lang po ito pong article ng The Philippine Star. Ang sabi po dito, flood control scandal backfires as Marcos ratings hit new low. Ayun, bumaba po mga kabida, no? Despite ordering an investigation into corruption-tainted flood control projects, President Bongbong Marcos Jr. continues to face an erosion of public support. A new survey shows his performance ratings plunging to levels last seen during the Arroyo administration. Kung titingnan po natin yung ratings po, ano, ni Pangulong Bongbong Marcos po, ano, ngayon, mga kabida, parang nag-reminisce tayo doon ho sa surveys na nag-reflect ho doon sa Arroyo administration, ano, mga kabida. Okay, na napakababa po. Okay? When Marcos announced the investigation in the midterm address, public opinion research firm WR Numero recorded an uptick in his performance rating, rising to 35% in August from 29% in April. Ano? Maganda yung ginawa po ng Pangulo, mga kabida. Ano? Tumaas yung kanya hong ratings during that time when he divulged yung corruption, mga kabida, no, sa flood control projects. But, ito yung sinabi po ng political scientist, 3 months later, the political fallout had widened. Several of Marcos' close allies, his cousin and former House Speaker Martin Romualdez, former Executive Secretary Lucas Bersamin, and resigned lawmaker Elizalde Co were heavily implicated in the scandals. Yun yung nakapabagsak po sa kanya, mga kabida, no? Yung involvement po ng kanya kong close allies. Alright? Eto, accusations also began to reach Marcos himself. As the controversy grew, public dissatisfaction rose further and satisfaction dropped to a new low of 21. This is a sharp drop from December 2024 when more than 3 in 5 Filipinos were satisfied with the performance. Today, that number has fallen to just 1 in 5. Ang ibig sabihin po, mga kabida, maganda yung performance po ng Pangulo, ano, since December 2024. Imagine, yung mga Pilipino, sinurvey po ng WR numero po, ano, mga kabida, 3 out of 5 ang nagsasabi maganda yung ginawa po ng Pangulo. Alright? Pero dito ho sa latest survey po ng WR numero, from 3 out of 5, naging 1 out of 5 na lang po, ano, mga kabida. Now, ano po yung rason? Bakit ho biglang bumagsak? Okay? Sabi po ni Julio Tihanque, isa pong political scientist po, ano, mga kabida. He managed to take back control of his political narrative, but apparently he failed to sustain that advantage, said Julio Tihanque, a political scientist and De La Salle University professor. Is Marcos his own enemy? Ito yung tanong, ano, mga kabida. At a press conference on Wednesday, December 3, kahapon po ito, ano, mga kabida, Tihanque said Marcos tends to gain an advantage over Duterte faction, but later loses it, as if they are their own worst enemy. This became evident in February
when a supermajority of House members impeached Vice President Sara Duterte, primarily over her alleged misuse of confidential funds and ghost beneficiaries. Marcos left it to the Senate to start the trial, but the upper chamber delayed it for half a year and eventually archived the impeachment articles. The Supreme Court later ruled the impeachment unconstitutional. Meanwhile, Duterte has remained above water, with what Tihanki called a resilient performance rating. One of the steepest drops in 2025 came after her impeachment in February, when satisfaction fell to 41%. Since then, her ratings have held steady above 40%, with the latest at 43%. Ito yung nakuha po ni Vice President Sara Duterte po sa latest survey po ng WR numero mga kabida, which makes her lumawak yung kanyang gap over Marcos mga kabida. Tihanki said this gives her a comfortable gap over Marcos, who is only losing political capital with his own attempts backfiring. Ayan. She can withstand anything that this administration will throw at her, he added, pointing out how the Duterte brand is very much potent and that she is the primary beneficiary. Now, bakit ganito ka baba yung ratings ng Pangulo? Ano pa lang nangyari sa mga respondents na in-interview ng WR numero, mga kabida? Eto, ipapaliwanag ko po sa inyo, mga kabida. A confused Filipino population, WR numero President and CEO Clive Argilies said, the survey reflects ongoing public confusion over who is responsible for the corruption issues. He added that in Philippine politics, it is typical for the public to look to the president for all accountability, whether or not they are directly implicated. That loss of confidence in government institutions, they directly translate to how they assess the president as well. All right? Now, dito natin makikita yung sharing of pies, mga kabida, yung division of pies po, kung paano nag-come up yung 41%, yung 43%, Vice President Sara Duterte, sino yung mas malaking grupo na sumuporta po kay Vice President Sara Duterte, sino yung grupo na confused at hindi po nila alam, mga kabida, kung ano po yung kanilang gagawin, mga kabida. Eto, the survey showed that the largest share of respondents, 39%, identify as unaffiliated or unsure of where their support lies. And the figure has only grown since August. This, Tihanki said, is the middle force that is crucial as the 2028 national elections approach. Ito 39%, ang sabi ni Tihanki, mga kabida, ito yung sector o grupo po mga kabida kung saan po ay hindi nila alam kung sino yung kanilang susuportahan, mga kabida, kasi hindi po nila alam kung sino talagang mananagot dito. Alright? Sa madaling salita po mga kabida, undecided ito. Alright? Itong 39%. Alright? Self-identified pro-Duterte supporters, meanwhile, made up 34%. Napakalaki Ang undecided po nasa 39%. Sumunod dito mga kabida, yung DDS, Duterte diehard supporters mga kabida na nakakuha ng 34%. While pro-Marcos respondents accounted for 15%. Okay? And more liberal-leaning opposition. Ito pink, yellow, mga kabida. Ito militant groups, na mga supporters, nakakuha lang po ng 12%. Napakaliit lang pala yung kanilang sektor po, mga kabida. Ang pinakamalaki talaga dito, okay, ito undecided at saka DDS, mga kabida. Now, the reason why we are in this situation, sabi ni Tihanki, which I call it a political statement because
The middle forces or the majority of respondent and unsure are waiting for the right moment to reveal their preference, he added. Ayun. Yung mga undecided po, they are just waiting, okay, ng time, panahon, kung sino talaga yung kanilang references po, ano, mga kabida. So dito na po maglalaro yung performances po, mga kabida, ng vice presidente at saka ng presidente, ano. Kasi undecided nga ito eh. Hindi nila alam kung sino yung susuportahan po nila, no, mga kabida. Okay? Now, as political scientist and WR Numero founder Robin Garcia put it, the moment is not homogeneous. Political factors are mainly engaged in mutual blame, with corruption probes showing Filipinos divided over who should take the most responsibility. Ano? Ang problema kasi dito, ano, sa atin, mga kabida, kitang-kita po natin kung sino talaga yung mananagot so dito, ano. Kasi pag titingnan ho natin yung overseer, sino po yung overseer sa lahat? Ang Pangulo, di ba? So, meron po siyang accountability po, ano, mga kabida. Kaso lang po, ang hinahanap lang po natin dito, yung talagang gumawa dun ho sa korupsyon, mga kabida, no? Kaya, minsan, tayo po ay nalilito kung sino ba talaga yung paparatangan po natin dito, ano? Kasi, kung tatanungin po natin yung sinasabi ho nilang sangkot talaga, no, na big fish, like dating House Speaker Martin Romualdez, sasabihin po ni Speaker Romualdez na wala ho siyang kasalanan, okay, malinis yung kanyang konsensya, no? Tapos itatanong po natin yan kay Zaldico kung siya ba yung mastermind. Tapos sasabihin po ni Zaldico, mga kabida, na hindi ho siya, no? Dahil inutusan lang daw siya dito, ano? So, in short, wala ho tayong pwedeng matumbok kung sino talaga yung gumawa po ng corruption dito. Okay? Maliban po kung sino yung overseer, kung sino yung may command responsibility. Alright? Kung wala hong aamin doon ho sa mga subordinates, natural, ang pupuntirahin po natin kung sino yung pinaka-head. Command responsibility po, ano, mga kabida. Kaso lang, ayaw hong tanggapin, ano, yung command responsibility. Ang gusto ho nila, yung talagang gumawa po ng krimen, ano, mga kabida. The survey revealed the opinions among the public vary. Ibig sabihin po, yung opinion po ng publiko, paiba-iba, no, mga kabida. Some believe contractors like the Vizcayas should be held most accountable. Pro-Duterte supporters point to Marcos kasi siya yung presidente po ng Pilipinas, ano, mga kabida. So, meron po siyang say. Alright? Command responsibility po, ano, while independents and pro-Marcos respondents blame officials of national agencies such as the Department of Public Works and Highways of DPWH. This is no one actor or person to blame. But until we reach the point, the intensity will not be as much as the other countries. The Dutertes are trying to paint it upon the Marcos administration, vice versa. Garcia said, noting how the anti-corruption protests demonstrate the different factors and that this jointed calls on who should resign. So, yun po, mga kabida, ano? So, ang nangyari ho kay Pangulong Marcos, maganda yung kanyang ginawa. Actually, sa totoo lang po, ni-reveal po niya yung nangyari. Okay? Siya yung nagbulgar. Okay? Mga kabida, sa nangyari yung korupsyon, doon ho sa kanyang State of the Nation address, di ba? Kung naalala po ninyo, yung sinabi po niya, mahiya naman po kayo. Yun yung unang pagbulgar ho niya, mga kabida, sa flood control project sa controversy po, ano? Okay? Kaso lang po, hindi ho niya na-sustain. Nag-create ho siya ng investigating body, independent, mga kabida. Sabi ho niya, okay? Pero ang impression po ng taong bayan, iba eh. Mas lalo hong nagalit po ang taong bayan kasi po, ang ipinakita po ng ICI po, mga kabida, sa halip na ipakita ko nila na sila po ay independent, wala eh. Okay? Pinagdududahan po ng taong bayan, ano, mga kabida, yung kanila hong ginagawang investigasyon, ano? Okay? In fact, sa pinakalites po ngayon, ano,
sa balita mula sa The Billionaire News Channel na sinabi daw ni dating Congressman Jing Paras, ano, na nag-resign na raw ito hong si Babe Singson. Alright? Isa ho sa mga stalwarts po mga kabida dito ho sa ICI. Alright? Meron po tayong narinig ho before na merong ganun na sentimento, ano, mula sa ICI, kaso lang po hindi ho natuloy mga kabida, no? Meron daw mag-resign sana that time because of uncertainty, ano, sa ICI po mga kabida. Subalit ngayon pinangalanan po, may pangalan po, at yung pangalan na yon ay si dating DPWH Secretary Babe Singson, ano, mga kabila. So far, wala pa pong confirmation mula kay Singson patungkol doon sa isiniwalat po mga kabida, ano, ni former Congressman Jing Paras, ano, mga kabida. Now, ano kayang pwedeng gawin ho ng Pangulo ho dito, ano, mga kabida? Mantakin nyo ha, from 40-something, bumagsak doon ho sa 21%. Napakalayo yung gap po ngayon, ano, ni Vice President Sara Duterte kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Now, anong gagawin po ng kanyang mga promoters? Undersecretary Claire Castro, PCO. Okay? Magandang ano yon gagawin. May malalaking assignments po, ano, ang gagawin ho nila dito, mga kabida. Undersecretary Claire Castro at Dave Gomez ng Presidential Communications Office kung paano ho nila mapaangat ito hong ratings po ng Pangulo sa susunod ho na survey po ng WR numero, mga kabida. Alam nyo, since parating na po ito hong 2026, mga kabida, at sinasabi ho nila pag tumungtong na ito hong taong 2026 at wala hong magandang ginawa ang Pangulo, ano, ito na raw yung umpisan, mga kabida, no, sa kanya hong pagiging lame duck president, ano. So, abangan po natin yan, mga kabida, kung kakayanin ba ng Pangulo, makaka-recover ba ang Pangulo dito ho sa pagbagsak ho ng kanyang ratings, ano, mga kabida. Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.